Taong 1995 sa probinsya ng Iloilo, sinasabing mayroong 15 anyos na babae na may epilepsy na sumama sa kanyang ate sa JS Prom. Habang nagsasaya ang kanyang kapatid sa venue, siya naman ay nagtungo sa madilim na bahagi ng paaralan. Ngunit hindi niya alam na may 3 mga lalaking guro na sugapa sa laman ang nandoon ay gagawa ng masama sa kanya, kung saan pipilahan siya ng 3 bugok na ito. Kahit pa inaatake na ito ng epilepsy ng mga sandaling iyon, ay sige pa rin sila sa paggalaw. Hindi pa nakontento ang mga ito at itinapon pa ang dalaga sa balon matapos nilang pagparausan. Ating tunghayan sa susunod na bahagi ng istorya. Pero bago pa natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Buwan ng Enero, taong 1995 sa Iloilo, kaarawan ni Valerie at masayang kinausap at pinasalamatan nito ang mga bisitang dumalo sa pagdiriwang niya. Natuwa rin ang dalaga na makita nito ang maraming mga regalo na nakapatong sa lamesa. Ang mga dumalo umano sa pagdiriwang ay halos mga estudyante at kaklase nito sa paaralan. Dumalo rin ang ninong nito at masaya itong nilapitan ng dalaga. Sa kabilang banda, nilapitan naman ng nanay ni Valerie ang ninong nito at pinuri dahil magiging punong guro na ito sa eskwelahan. Sa gitna naman ng kasiyahan ay bigla na lamang bumagsak si Valerie. Dahil dito nataranta ang mga bisita, lalo na ang ina nito, kaya agad itong sumaklolo sa anak. Tumakbo rin upang sumaklolo ang ninong ni Valerie. Nagumpisang mangisay si Valerie at nanigas ang mga bisig at pumutla ang bibig. Habang tinutulungan naman ni Mila ang anak, naisip niya na siya talaga ang may kasalanan kung bakit nagkaganon at naging epileptic si Valerie. Dahil ani niya nang ipinagbubuntis niya si Valerie ay kung ano-anong mga gamot ang iniinom nito dahil nais nitong ipalaglag ang bata. Kinagabihan, napansin ni Mila na tulala ang anak na si Valerie, dahilan kung bakit maisip niya na baka naiisip ng anak ang ama na sundalo't pinaslang ng mga kainuman dahil sa isang away. Sa eskwelahan naman ay nagsulat ng liham si Valerie para sa taong gusto nito na si Adolfo. Noong una ay sinuuli pa ni Adolfo ang sulat dahil ayon sa kanya ay ayaw niya na parang siya ang nililigawan. Ngunit sa dami ng mga nangyari sa kanila ay naging magkasintahan din ang dalawa. Isang gabi, nagtahi ng damit si Mila para sa anak nitong si Mia na gagamitin sa JS Prom. Dahil dito, nakaramdam ng inggit si Valerie dahil sa hindi pa ito makaka-attend sa JS Prom. Pabiro namang inagaw ni Valerie ang damit ni Mia at itinakbo ito dahilan kung bakit napikon si Mia at sinabihan ng kung ano-ano si Valerie dahilan kung bakit nagtampo ang huli. Kaya naman, nakonsensya si Mia. Dilingid sa kaalaman ng dalawa na may lalaking nagmamasid sa kanila sa malayo. Isang hapon, habang nagtatahi si Mila ng damit, ipinagtapat ni Valerie na may kasintahan na siya at ilang sandali rin ay biglang nalungkot si Valerie at sinabi na tila wala nang nagmamahal sa kanya na pinabulaan na naman ng ina. Sa gabi naman ng prom ni Mia ay sumama si Valerie at pinapanood nito ang mga estudyante na masayang sumasayaw. Nakita rin niya si Adolfo na masaya kasama ang mga kaibigan nito. Sa kabila ng masayang tugtog at sayawan, nakaramdam siya ng pagkainip kaya naman nagtungo siya sa isang bakanteng entablado. Doon ay nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga guro at doon ay nag-ikot-ikot siya kasama ang ideya na nagsasayaw rin siya. Nang mapagod ang dalaga ay nagpasya siyang umupo, ngunit bigla na lamang may nagtakip sa kanyang bibig. Hinablot nito si Valerie at dinala sa madilim na bahagi ng eskwelahan at doon ay ginawan ng masama. Makalipas naman ang ilang oras, nag-aalala ang ina na si Mila nang lumapit ito kay Mia at sinabi nito na hindi pa nakauuwi si Valerie. Kaya naman nagpasyang sumabay pa uwi si Mia sa ina at maging ito ay nag-aalala na rin sa kapatid.
Hinanap nila ito buong magdamag at umabot na rin sila ng umaga sa paghahanap, ngunit bigo silang matagpuan ito. Sa pahayag ng ina, nasanay siya na nakikitulog si Valerie sa bahay ng mga kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito ay kinakabahan siya dahil baka kung napaano na ito. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin nahahanap si Valerie, kaya naman balisa na ang ina at nagtaas na rin ang alerto sa paaralan. Isang umaga, 2 estudyante ang napagawi sa lumang cottage sa likod ng eskwelahan at doon ay naalerto ang mga ito dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa cottage. Agad nilang ibinalita ito sa punong guro at agad naman nagtungo ang punong guro sa nasabing lugar, at kahit sila ay halos masuka na dahil sa matindi at hindi kaaya-ayang amoy. Nang mabuksan na ang cottage ay natagpuan nila ang lumang balon at doon ay mas lalong tumindi ang masangsang na amoy, at doon nila napagtanto na nagmumula ang masangsang na amoy sa balon. Gamit ang flashlight ay natagpuan nila ang mabigat na lumulutang sa balon, kaya naman tumawag sila ng mga taong posible na kanilang makatulong. Dumagsa ang mga tao sa lugar at ilang sandali lamang ay dumating na rin si Aling Mila na ina ni Valerie kasama si Mia. Doon ay nagtanong ito kung bakit ano ang nangyari at nalaman niya na may natagpuan sa balon at hindi na ito nakasagot pa ng may bata na nagmamadali at nagsabi na si Valerie ay walang buhay na natagpuan sa balon. Tila gumuho ang kanilang mundo dahil sa nalaman. Sa cottage naman ay hindi makapaniwala si Adolfo sa kanyang nasaksihan at maging ang matalik na kaibigan ni Valerie ay napaluha na lamang. Inilabas sa balon ang katawan ni Valerie at sa kalagayan ng katawan nito ay halos hindi na ito makilala. Maitim na ang balat nito at tila naaagnas na. Sa tanggapan naman ng mga pulis ay kinausap ng mga ito ang ina ni Valerie na si Mila at ang kapatid nitong si Mia. Ayon sa resulta ng medico legal, lumabas na ginalaw si Valerie ng hindi lamang isang tao kundi 3 tao base sa strain na nakuha nila sa katawan. Sinabi rin na 5 araw na itong walang buhay at pagkatapos itong galawin ay inihulog ito sa balon. Sinasabi rin na humihinga pa ang biktima ng sandaling inihulog ito sa balon. Nang makita ni Mila ang larawan ng kalagayan ni Valerie, lalo itong napaluha at ang puso nito'y humihingi ng hustisya. Ilang araw naman matapos maihatid sa huling hantungan si Valerie, ay determinado itong nagtungo sa mga huling lugar na tinambayan ni Valerie. Nagtungo ito sa entablado at nang makapasok sa cottage ay doon na mas tumindi ang pagtangis nito. Sa kanyang pagtangis ay nakita niya ang kwintas ni Valerie at tila ba may nais na isiwalat ito sa kanya. Nagtungo siya sa likod ng entablado at doon ay nakita niya ang isang bimpo na may dugo at may nakaburdang I. Joaquin. Nang hapon ding iyon ay inimbitahan sa tanggapan ng pulisya ang ninong ni Valerie. Inamin nito na sa kanya ang bimpo, ngunit pinabulaanan nito ang krimen. Sinabi ni Eloy na sa kanya ang bimpo at ang dugo na nandoon ay dahil sa nasugatan siya. Kaya naman pinahintulutan na ng mga pulis na makauwi ito. Ilang araw ang makalipas, may lumapit na testigo sa mga pulis at nagkwento. Ayon sa kanya, pauwi na siya mula sa pagtitinda ng balot na may bigla siyang marinig na tila may katawan na binubuhat sa may stage. Makalipas din ang ilang oras ay nakita niya na may 3 tao na lumabas sa entablado at kasama si Eloy sa mga grupo. Dahil naman sa salaysay na ito ng testigo ay nakakuha ng warrant of arrest ang mga pulis. Habang nasa eskwelahan naman ay biglang nilapitan ng mga pulis si Eloy, dala ang warrant of arrest. Mabilis itong inaresto at maging ang isang guro na kasama sa grupo ay inaresto rin. Ito umano ang nagbukas ng cottage noong araw na matagpuan ang dalaga. Mabilis naman tumakbo ang isang gurong lalaki na masaksihan nito ang pag-aresto sa kanyang mga kasamahan. Dahil wala ng pera si Aling Mila at dahil na rin sa mabagal na pag-usad ng kaso, dumulog ito sa telebisyon. Dala ang pag-asa na mapapabilis ang takbo ng kaso kapag nalaman ng buong bansa ang sinapit ni Valerie.
Naaresto rin ang isa pang guro na sinasabing dumalo rin sa kaarawan ni Valerie. Sa araw ng paglilitis, inamin ng isa sa mga sospek at sinabi nito sa korte na si Joaquin at Texon na siyang huling naaresto ang may kagagawan sa insidente. Ayon pa sa kanya, ang target nila ay si Mia, ngunit dahil maraming kasama si Mia ng gabing iyon ay humanap sila ng tiyempo at nang matagpuan nila si Valerie sa entablado ay doon na nila ito hinablot at ginawan ng masama. Sinumpong din umano ng epilepsy si Valerie ng gabing iyon, ngunit nagpatuloy pa rin ang tatlong sospek. Dahil sa pag-amin ay dinala sa bilangguan ang tatlo. Galit na galit din ang taong bayan dahil sa hindi makatarungang ginawa ng mga ito. Kahit papaano naman ay gumaan na ang pakiramdam ni Aling Mila dahil sa nakamit nila ang hustisya. So ngayon, alam mo na ha?